Maligayang pagdating sa Pinoy Quick Movie Recaps. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 1976 Italian film na Down and Dirty, na kwento ng isang lalaking nagngangalang Ginto na nakatira sa isang squatter sa Roma kasama ang kanyang 4 na henerasyon ng pamilya. Lagi siyang nakikipaglaban sa kanyang pamilya para sa pera. Kaya't nang hindi na mag-aksaya ng oras, simulan na natin ang kwento. Isang pamilya ang nakatira sa maliit na squatter sa Roma kung saan 4 na henerasyon ang nagsisiksikan sa isang kwarto. Ang pinakamatandang lalaki sa pamilya ay si Ginto, na laging may dalang baril dahil sinusubukan ng kanyang mga anak na nakawin ang kanyang pera. Walang privacy sa bahay na iyon, walang kalinisan, at lahat ay nagmumura sa isa't isa palagi. Ang lugar na kanilang tinitirhan ay puno ng mga siga at ang mga tao ay nabubuhay sa dumi. Nakakuha si Ginto ng maraming pera mula sa insurance company matapos mawala ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya ibinabahagi ang pera sa kanyang pamilya. Kahit na humingi ang mga bata ng pera, wala silang nakukuha. Ang mga tao sa bahay ni Ginto ay kumikita ng pera sa iba't ibang trabaho, mabuti man o masama. Ang isang babae sa baryo na si Thomasina ay kumikita ng pera sa pagmomodelo, ngunit para sa mga adult magazines. Ang apo ni Ginto na si Maria ay kumikita ng pera sa pagiging katulong. Nang sinabi niya kay Thomasina na mas mabuti ang kanyang trabaho kaysa sa pagmomodelo dahil hindi siya kailanman pinapatira ng walang damit, sinabi ni Thomasina na mas mabuti ang kanyang trabaho kaysa sa pagiging katulong, ngunit hindi iyon maiintindihan ni Maria. Si Ginto ay sikim at palaging nanunukso sa ibang mga babae at hindi siya nahihiya na gawin ito. Lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay galit sa kanya, mula sa mga bata hanggang sa ina ni Ginto. Sinasaktan din niya ang kanyang asawa at wala siyang pakialam dito. Isang araw, lumapit ang kanyang anak upang humingi ng pera para sa kanyang trabaho at sinabi na siya lamang ang nagmamahal kay Ginto sa bahay at ang iba ay nais lang nakawin ang kanyang pera. Nang sinabi ni Ginto na mas mabuti pang huwag siyang mahalin, nagalit ang kanyang anak at nagkaroon ng away. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, palaging tinatago ni Ginto ang kanyang pera at tinatakpan ang mata ng kanyang ina gamit ang tela araw-araw para hindi ito makita. Ngunit hindi alam ng kanyang ina na ginagawa iyon ni Ginto. Ang kanyang ikalawang anak ay nagbebenta ng mga nakaw na gamit ngunit hindi pa rin natututo kumuha ng tamang presyo at pagkatapos malugi ay umuuwi na lamang. Ang kanyang bunsong anak na si Nando ay nagtatrabaho bilang isang patutot at ang ganitong trabaho ay nakakahiya para sa kanya. Ginagawang katatawanan ni Ginto si Nando ngunit wala siyang pakialam dito. Kahit milyonaryo, pinapagawa ni Ginto ang lahat ng trabaho sa kanyang pamilya at hindi nagbibigay ng pera. Isang araw ay nasa ilalim siya ng impluwensya ng alak at hindi ito gusto ng kanyang anak na babae kaya't nais niyang ay pakulong ang kanyang ama. Alam ni Ginto na kung makakakuha ng pera ang kanyang pamilya, mabubuhay sila ayon sa kanilang nais at uubusin ang kanyang pera. Palaging iniisip ni Ginto ang mga bagay na ito kaya hindi siya natutulog buong gabi upang bantayan ang kanyang pera. Ngunit isang gabi, nalaman niyang nawawala ang kanyang pera. Sinimulan niyang tanungin ang bawat miyembro ng kanyang pamilya at hinanap ang kanyang pera na parang baliw. Sinaktan din niya ang kanyang mga anak habang sinasabi nila na hindi nila kinuha ang pera. Sa galit, binaril niya si Kamo at siya ay nakulong. Habang palabas ng kulungan, sinabi ng kanyang abogado na puno na ng mga kaso ng pamilya ni Ginto ang kanyang opisina at pagod na siyang iligtas sila. Sa pagkakataong ito, iniligtas niya si Ginto sa kulungan ngunit sinabi na kung muli siyang makukulong, hindi na siya tutulungan. Samantala, nagsimulang maghanap ng pera ang kanyang buong pamilya ngunit kahit na sinuri nila ang buong bahay, hindi nila nakita ang pera. Bumalik si Ginto sa bahay agad dahil naalala niyang itinago niya ang pera sa banyo. Kinuha niya ang pera sa harap ng kanyang pamilya at pinagtulungan siyang bugbugin. Sinabi ng isa na sinuri na niya ang banyo. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap sila ng balita na oras na upang kunin ang pensayon ng kanilang lola at walang sinayang na oras, sa pilitan nilang dinala ang kanilang lola sa opisina ng pensayon at kinuha ang pera. Nagsimula silang mag-away para sa pera. Ang mga magkakapatid ay hinati ang pera at sinabi sa kanilang mga anak na dalhin ang kanilang lola pauwi. Pagkatapos nito, naghiwalay sila ng landas. Isang araw habang naglalakad sa lugar na iyon, nakita ni Ginto ang isang patutot na lumalapit sa kanya. Nahulog ang loob ni Ginto sa babaeng iyon. Sinimulan niyang mag-aksaya ng oras at pera sa kanya. Sinabi ni Ginto na walang nagre-respeto sa kanyang bahay at siya'y nag-iisa, kaya't ang babae na lang ang mahalaga sa kanyang buhay. Kinagabihan, dinala niya ang babae sa kanilang bahay at pagkatapos makipagkita sa kanyang asawa, sinabi ni Ginto na mamumuhay siya roon mula ngayon. Nagalit ang kanyang asawa, pero hindi siya pinakinggan ni Ginto at nagsimulang manirahan ang babae sa kanilang bahay. Sa isang banda, si Ginto ay nagsimulang mag-aksaya ng pera sa babae at tinatawag ang kanyang mga miyembro ng pamilya na mga alila.
Samantalang ang kanyang asawa ay nalulungkot at sinimulang subukang saktan siya gamit ang mahika. Nang lumabas si Ginto kasama ang babae, tinawag ng kanyang asawa ang buong pamilya at sinimulang pag-usapan ang paghihiganti kay Ginto. Lahat ng mga tao ay galit kay Ginto kaya't nagplano silang tapusin siya. Kasama rin sa plano ang ina ni Ginto. Isa-isa, pumayag ang bawat miyembro ng pamilya na mawala na si Ginto at nagsimula silang maghanda para sa kanilang plano. Dinala ni Ginto ang kanyang pamilya sa simbahan dahil gusto ng kanyang anak na babae na mabanyagan ang kanyang anak. Kahit sa simbahan, hindi tumigil ang pamilya niya sa kanilang mga ginagawa. Isang bata ang nagpapalipad ng papel na bangka sa banal na tubig habang si Camilo ay nagnanakaw ng pera mula sa simbahan. Dumating na ang oras para tapusin si Ginto at sinabi ng kanyang asawa sa pamilya na pagkatapos lumabas ng simbahan, gagawin na nila ito. Pagkalabas ng simbahan, pumunta sila para magtanghalian at hinaluan ng chemical ang pagkain ni Ginto. Naghintay silang lahat na kainin ni Ginto ang chemical, pero laging may pumipigil sa kanya. Sa wakas, pagkatapos alisin ang lahat ng hadlang, nakain din ni Ginto ang chemical at naghintay na lamang sila para sa kanyang katapusan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya at maya-maya pa, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Ginto. Napagtanto niyang nilason siya ng kanyang pamilya at nakita niya ang katapusan sa kanyang harapan. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili at sinabi na ipapahuli niya ang kanyang pamilya dahil sinubukan siyang lasonin at tapusin. Nagkaroon ng away sa pagitan ng babae at ng kanyang asawa, habang si Ginto naman ay sumakay sa bisikleta papunta sa pulis, pero nahulog siya sa gitna ng daan. Nakain niya ang chemical pero sa pagsusuka, nailabas niya ito sa kanyang tiyan at nakaligtas siya. Kinagabihan, binuhusan niya ng alak ang buong bahay at sinunog ito para tapusin ang kanyang pamilya. Natuwa siyang iniisip na napatay niya ang kanyang pamilya, pero lahat ay nakatakas sa tamang oras. Nalaman ng kanyang mga anak na buhay pa siya kaya't binato siya ng mga bato, pero walang nangyari kay Ginto. Lahat ay nakalabas ng bahay maliban sa kanyang lola, pero siya ay nailigtas din. Sinubukan ng mga anak ni Ginto na muling itayo ang nasunog na bahay. Sa kagustuhang mapaalis sila lahat, ipinagbili ni Ginto ang bahay sa isang lalaki at sa perang nakuha, namuhay siya kasama ang babae. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng lalaki ang kanyang buong pamilya sa bahay ni Ginto at sinabi sa pamilya na binili niya ang bahay at ito na ngayon ang kanilang tahanan. Nang malaman ito ng pamilya ni Ginto at nang dumating ang bagong pamilya para manirahan, nagkaroon ng away sa pagitan nila. Sa huli, bumili si Ginto ng kotse gamit ang nakuha niyang pera at ibinangga niya ang kotse sa bahay na pinag-aawayan ng lahat. Sinubukan nilang iligtas ang bahay at sa kung papaanong paraan, napigilan nilang masira ito. Nagsimulang manirahan ang lahat sa sirang bahay na iyon kasama ang bagong pamilya, si Ginto, ang babae, at ang kanyang pamilya. Patuloy na itinago ni Ginto ang kanyang pera sa plaster ng kanyang kamay. Pinag-uusapan niya ulit ang pagpapaalis sa bawat miyembro ng bahay, pero hindi matatapos ang kanilang pamilya dahil madaragdagan pa ito. Si Maria, ang kaisa-isang matalino sa pamilya, ay malapit ng manganak. Sa ganitong pangyayari, at dito nagtatapos ang pelikula.